Nagsimula kay Johnny, na isang mekaniko na ginugugol ang kanyang mga araw sa pagtatrabaho sa isang maliit na talyer ng sasakyan. Isang araw, dumating ang kanyang kasintahang si Beth dala ang balitang kinatatakutan niya. Plano niyang tapusin na ang kanilang relasyon. Kailangan daw niya ng dedikasyon, isang bagay na iniiwasan ni Johnny. Ang totoo, takot na takot si Johnny sa kasal. Lumaki siyang walang ama at naniniwalang pinili siyang iwan ng sarili niyang ama at ng kanyang ina. Ang takot na iyon ang bumalot sa kanya sa buong buhay niya, dahilan para mag-alangan siyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Kalaunan ay napagod na si Beth sa kakahintay. Sinisi niya si Johnny sa kanilang paghihiwalay, kahit na sa kaibuturan ng kanyang puso ay aalis siya dahil nakikita niya ito bilang isang mahirap na tao na walang magandang kinabukasan. Para sa kanya, ang isang mekaniko ay hindi kailanman magiging matatag sa pananalapi. Tinanggap ni Johnny ang desisyon niya, hindi dahil pumapayag siya, kundi dahil gusto niyang mahanap nito ang sarili niyang kaligayahan. Dahil wala na si Beth, nagdesisyon siyang ilipat ang kanyang focus sa pag-aalaga sa kanyang ina at ipagpatuloy ang kanyang simpleng buhay. Nang gabing iyon, tumungo si Johnny sa isang bar kung saan madalas siyang gumugugol ng oras kasama ang kanyang mga kaibigan. Kahit na nasasaktan pa rin, ibinubuhos niya ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng pagkanta sa entablado. Habang nagtatanghal siya, may isang babae na pumasok sa bar at agad siyang napansin. Pagkatapos niyang kantahin ang kanta, lumapit siya at nagpakilala bilang si Prudence. Ipinaliwanag ni Prudence na siya ay nagsisilbing tagapayo ng Duke ng Glaswick sa Inglaterra. Inabutan niya si Johnny ng tiket sa eroplano at sinabihan itong makipagkita sa Duke. Ipinakita pa niya sa kanya ang isang lumang sertipiko ng kapanganakan na nagpapatunay na si Johnny ay lehitimong anak ng Duke. Gulat na itinulak ni Johnny ang dokumento pabalik sa kanya. Tumanggi siyang makipagkita, sa kanyang isipan, ay nang iwan sa kanyang pamilya ng mahigit 30 taon. Kinabukasan, hinarap ni Johnny ang kanyang ina na si Di, dahil gusto niyang malaman ang katotohanan. Nang mapagtanto niyang sa wakas ay natuklasan na ng kanyang anak ang lahat, ikinwento niya ang kanyang nakaraan kay William, ang Duke ng Glaswick. Ikinwento niya kay Johnny na nagkakilala sila ni William noong bata pa sila, nagmahalan, at sabay na tumakas matapos tumanggi ang pamilya ni William na aprubahan ang kanilang kasal. Plano ni William na iwan ang lahat para makasama siya, ngunit ang panggigipit mula sa kanyang maimpluwensyang pamilya ang siyang humila sa kanya pabalik. Dahil sa matinding dalamhati, kinansela ni Di ang kanilang kasal, para lamang malaman din nagtagal pagkatapos na siya ay buntis. Sinubukan niyang kontakin si William para sabihin dito ang tungkol sa sanggol at nagpadala rin dito ng mga sulat, ngunit hindi siya nakatanggap ng tugon. Dahil sa paniniwalang nakalimutan na siya nito, pinili niyang palakihin ng mag-isa ang kanyang anak. Ngayon, niyaya niya si Johnny na makipagkita kay William para makilala na rin ito ang amang hindi niya pa nakikilala. Sa wakas ay nakarating si Johnny sa Engranding Kastilyo na tinuturing na tahanan ng Duke ng Glaswick. Sinalubong siya ni Prudence at ginabayan sa ilang silid, at mabilis na inilibot ang lugar. Di nagtagal, dinala niya siya sa silid-aralan ng Duke at pinakiusapan itong maghintay doon, pinaalalahanan siyang huwag humawak ng kahit ano. Pagkalabas niya kinuha ni Johnny ang isang lumang espada sa eskrima at sinimulang paglaruan ito. Hindi nagtagal, pumasok si William at nagpakilala bilang Duke ng Glaswick. Halata ang pagkakahawig nilang dalawa, hanggang sa kanilang mga kilos. Naging tensyonado ang sitwasyon nang mapagtanto ni Johnny na ang lalaking nakatayo sa harap niya ay ang amang hindi niya kailanman nakilala. Ipinapalagay ni William na pera ang pinunta ni Johnny, ngunit hindi niya alam na inimbitahan siya ni Prudence bilang isang potensyal na tagapagmana. Labis na tumatama ang paratang na iyon kay Johnny. Ipinaliwanag niya na pumunta lamang siya para makilala ang amang nawala sa buhay niya. Ang malamig na ugali at mabilis na pagpapasya ni William ay nag-iwan kay Johnny ng pagkadismaya. Bago umalis si Johnny, tinanong ni William si Di tungkol sa kanya, at sinabi ni Johnny na tinalikuran na nito ang pangarap niyang maging mga awit para mapalaki niya ito ng mag-isa. Inis pa rin, nagpa siya si Johnny na umalis, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Prudence. Ipinaalala niya sa kanya kung sino siya, ang anak ng isang maharlikang pamilya, isang taong nakatadhana para magmana ng titulong Duke ng Glaswick. Tumanggi si Johnny na manatili sa piling ng isang amang malinaw na ayaw makipag-ugnayan sa kanya. Palabas na si Johnny, napansin niya ang isang lumang kotse sa garahe. Gusto niya ito, pero natatakpan ito ng alikabok, kaya sumulat siya ng mabilis na mensahe sa bintana na nagsasabi sa isang tao na linisin ito. Pagkatapos ay tumungo siya sa isang kalapit na bar kung saan inayos niya ang isang lumang music box para sa may-ari. Hindi nagtagal, muling nagpakita si Prudence. Sinabi niya kay Johnny na gusto na ngayon ni William na manatili siya sa kastilyo ng isang buong linggo. Agad na tinanggihan ni Johnny ang ideya, kaya nag-alok si Prudence ng isang kasunduan. Hinamon niya siya sa isang laban ng dart. Kung siya ang mananalo, kailangang bumalik si Johnny sa kastilyo at manatili gaya ng hiniling. Kung manalo si Johnny, makakabalik siya sa Amerika, at ibibigay nito sa kanya ang anumang nahingi niya. Laking gulat ni Johnny nang madaling manalo si Prudence, na nagpapakitang isa pala siyang propesyonal. Dahil wala ng pagpipilian, tinupad ni Johnny ang kanyang pangako at bumalik sa kastilyo.
Matapos ihatid si Prudence sa kwarto nito, nagpahinga si Prudence sa upuan at nag-scroll sa mga post ni Johnny sa social media. Kasabay nito, pumasok ang isang katulong na nagngangalang Annie at nadatnan si Prudence na nakangiti sa mga larawan ni Johnny kasama ang kanyang ina. Agad siyang tinukso ni Annie, akala niya ay may gusto si Prudence, bagamat mabilis itong itinanggi ni Prudence. Kinabukasan, binisita ni Prudence si Johnny sa kanyang silid at nadatnan niya itong inaayos ang isang lumang litrato na ilang taon nang hindi gumagana. Maya-maya pa, isinama niya siya sa mga bisikleta, para mas matano niya ang malawak na lupain. Ipinaliwanag niya na kontrolado ng Duke ng Glasswick ang 17,000 ektarya ng lupain, karamihan ay mga lupang sakahan, kumpleto sa isang pribadong kapilya at mga libingan. Ikinwento rin niya sa kanya kung paano ginugol ng ama ni William ang huling bahagi ng kayamanan ng pamilya at nag-iwan ng malaking halaga ng utang. Dinala ni Prudence si Johnny sa isa sa mga bukid kung saan sinalubong sila ng isang matandang lalaki na nagngangalang Finchy. Agad na naakit si Johnny sa isang silang hill engine na hindi nagagamit sa loob ng isang dekada. Nang magtanong siya tungkol sa mga tambak ng beats sa malapit, ipinaliwanag ni Finchy na hindi gaanong kumikita ang mga beats sa mga panahong ito. Ibinahagi rin niya na si William ay palaging isang mapagbigay na may-ari ng lupa. Simula nang kunin ang titulo mula sa kanyang ama, hindi na siya naniningil ng upas sa mga lokal na magsasaka na nagsasaka sa lupain ng Duke. Pagkatapos ng pagbisita, bumalik sila sa kastilyo kung saan ipinakilala ni Prudence si Johnny sa kanyang pinsan na si Alice Easter, ang lalaking magmamana ng titulo kung walang lehitimong tagapagmana si William. Habang naglalakad sa bukid, hiniling ni Prudence kay Johnny na seryosong isaalang-alang ang pagtanggap sa posisyon ng Duke. Ayaw niyang mapunta ang titulo kay Alice Easter. Pagkatapos ay nagkwento siya tungkol sa sarili niyang nakaraan. Ang kanyang mga magulang ay nagtrabaho para sa pamilya ng Duke sa loob ng maraming taon, kaya lumaki siya sa kastilyo. Noong siya ay 8 taong gulang, namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Kinupkop siya ni William, pinalaki na parang sariling anak, at tiniyak na natatanggap nito ang pinakamahusay na edukasyon. Lubos siyang nagpapasalamat dito at nais niyang maipasa ang ari-arian sa isang karapat-dapat sa isang tulad ni Johnny. Hindi nagtagal, nagsimulang dumating sa kastilyo ang mga mahahalagang bisita. Kabilang sa kanila si Alice Easter at ang kanyang ina, at parehong sinasamantala ang bawat pagkakataon upang ipahiya si Johnny, sa pag-aakalang wala itong alam tungkol sa marangal na kagandahang asal dahil lumaki siya sa Amerika bilang isang ordinaryong mamamayan. Habang nasa isang sesyon ng pagsakay sa kabayo, muling sinubukan ni Alice Easter na ipahiya siya dahil sa kumpiyansang hindi kayang sumakay ni Johnny. Laking gulat ng lahat nang walang kahirap-hirap na nahawakan ni Johnny ang kabayo at nagawa pa niyang iligtas si Alice Easter mula sa pagkahulog. Di nagtagal, nakita si Johnny sa kusina na gumagawa ng beet juice at inalok ito ng ilan sa mga kawani. Inamin ni Annie na dati ay ayaw niya sa mga beets dahil sa mapait na lasa nito, ngunit gulat siya sa kung gaano kasarap ang katas nito. Ipinaliwanag ni Johnny na ang mga beets ay mainam para sa sirkulasyon ng dugo at enerhiya. Pumasok si Prudence ng sandaling iyon at sinabihan ang lahat na bumalik sa trabaho. Pagkatapos ay tinikman niya mismo ang katas at malinaw na nasarapan ito. Nang gabing iyon, naghanda si Johnny para sa isang formal na hapunan sa tahanan ng Duke. Agad siyang namangha sa kahanga-hangang itsura ni Prudence sa suot nitong gown panggabi. Habang kumakain, medyo nahirapan siya sa unang putahe, isang plato ng hinalong igat na nagpapakilig sa kanyang sikmura. Sinamantala ni Alice Easter ang pagkakataon para kutsain siya dahil hindi niya alam ang maharlikang asal sa hapagkainan, ngunit binaliwala ito ni Johnny at sumagot ng may mabilis na biro na nagpatawa sa bisita. Tumanggi siyang magpapilit kay Alice Easter at sa kanyang ina, at gumaganti sa bawat insulto ng may kumpiyansa ng isang Amerikanong hindi natatakot na maging siya mismo. Sa kalaunan ay tumayo si Alice Easter at buong pagmamalaking ipinahayag na isang karangalan para sa kanya ang maging tagapagmana sa hinaharap. Sa isang nakakagulat na galaw, tumayo si Johnny mula sa kanyang upuan at inanunsyo na tatanggapin na lang niya ang titulo. Mukhang tuwang-tuwa si Prudence at halatang nakahinga ng maluwag si William dahil matagal na niyang inaasahan na si Johnny ang papalit sa kanya. Pagkatapos ay kinumpirma ni William sa publiko na si Johnny ay kanyang anak at siya ang magiging susunod na Duke ng Glasswick. Sa galit, hinarap ni Alice Easter at ng kanyang ina si William ng palihim, ngunit nanindigan ito. Lehitimong anak niya si Johnny, at hindi magbabago ang desisyon niya. Samantala, tumungo sina Johnny at Prudence sa isang bar at ipinagdiwang ang sandaling iyon kasama si Annie at ang iba pa. Nang gabing iyon, dahil hindi makatulog, pumunta si Johnny sa Tollier para ayusin ang lumang kotseng natagpuan niya kanina. Hindi nagtagal ay sumama sa kanya si William at nagtanong tungkol sa pagpili ni Johnny na tanggapin ang titulo. Inamin niya na wala rin siyang ideya kung ano ang ginagawa niya noong minana niya ang dukedom dahil ibang-iba ang buhay niya noon. Magkatabi silang dalawa sa trabaho, at nagiging mas komportable sa isa't isa habang inaayos nila ang kotse. Kinabukasan, sinimulan ni Prudence na turuan si Johnny kung paano sumayaw. Naghahanda sila para sa isang nalalapit na sayawan na magtitipon sa mga tagapagmana mula sa mga maharlikang pamilya sa buong Inglaterra.
Gusto niyang makibagay si Johnny at mag-iwan ng magandang impresyon para sa kinabukasan ng kanilang ari-arian. Habang nag-aaral, biglang dumating si Annie para pasalamatan sila sa pag-imbita sa kanyang kasintahan sa sayawan. Naguguluhan si Prudence, ngunit ipinaliwanag ni Johnny na inanyayahan niya ito dahil tinulungan siya ng lalaki simula nang dumating siya. Inimbitahan din ni Johnny si Finchy at ang mga magsasaka na siyang nagpapanatili sa produktibidad ng lupa sa loob ng maraming taon. Naantig ang kabaitan ni Johnny. Lalo na't kakaunti na lang ang oras na ginugol niya sa estate. Habang nagpa-practice, nagbago ang mood at muntik nang maghalikan sina Johnny at Prudence, para lang maputol ni Annie at ng mga staff na kanina pa nakamasid mula sa pintuan. Nang gabing iyon, ipinagpatuloy ni Johnny ang pag-aayos ng lumang kotse habang tinutulungan siya ni William. Habang hinihigpitan nila ang mga tornilyo at inaayos ang makina, ikinwento ni William ang nakaraan. Aniya, hindi siya nakatanggap ng anumang sulat mula kay Dai at wala siyang kaalam-alam na mayroon itong anak na lalaki. Ibinahagi rin niya na maraming beses na siyang sumulat sa kanya ngunit hindi na siya nakatanggap ng tugon, kaya kalaunan ay inakala niyang nakamove on na ito. Ipinaliwanag ni Johnny na hindi nakatanggap ng kahit isang sulat ang kanyang ina mula kay William. Nagiging malinaw na may nakialam at naghiwalay sa kanila. Pagkatapos ay pinaandar ang makina, at pareho silang nagliwanag sa tuwa nang sa wakas ay humandar na muli ang lumang kotse. Kasabay nito, palihim na pumasok si Alice Easter sa silid-aralan ni William at hinanap ang sertipiko ng kapanganakan ni Johnny. Ngumisi siya sa sarili, halatang may binabalak. Kinabukasan, isinabay ni Johnny si William para magmaneho gamit ang lumang kotse na magkasama nilang inayos. Halos bagong-bago na ang itsura ng sasakyan ngayon matapos itong pakantaban. Masayang pinapanood ni na Prudence at ng mayordoma ang pagsasamahan ng mag-ama. Tumungo sila sa bukid kung saan naayos na ni Johnny ang matagal ng siranggalingan. Ginagamit na ngayon ito ni na Finchy at ng iba pang mga magsasaka upang gumawa ng sariwang katas na maaari nilang ibenta para sa karagdagang kita. Tuwang-tuwa si William at agad na inimbitahan ang lahat sa nalalapit na sayawan. Ngunit pagbalik nila sa kastilyo, naghihintay na si Alice Easter at ang kanyang ina. Isiniwalat nila na si Johnny ay ipinanganak pagkatapos mapawalang bisa ang kasal ni na William at Dai. Nangangahulugan ito na si Johnny ay itinuturing na isang anak sa labas at legal na hindi maaaring magmana ng duke. Gulat na gulat sina William at Johnny, ngunit wala silang masabi sa sandaling iyon. Labis ang kalungkutan ni Johnny ngunit nagpapasalamat din siya na kahit papaano ay nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang kanyang ama. Nagpasya siyang umalis, kahit na nagmamakaawa si Prudence na manatili. Iginiit ni Johnny na hindi talaga siya nabibilang doon at umalis na siya. Tumungo si Johnny sa bar kung saan narinig na ng lahat ang balita. Labis silang nalungkot at ayaw nilang dumalo sa sayawan nang wala siya. Ganoon din ang nararamdaman ni Annie at ng mga kawani ng Kastilyo, kaya pinili nilang tuluyang hindi dumalo sa kaganapan bilang suporta kay Johnny. Samantala, sa kanyang opisina, muling sinuri ni Prudence ang birth certificate ni Johnny at napansin ang isang mahalagang detalye. Nang mapagtanto niya ang ibig sabihin nito, nagmadali siyang hanapin si Johnny at hinimok itong manatili at dumalo sa sayawan gaya ng kanilang ipinangako sa isa't isa. Bago magsimula ang kaganapan, sinalubong ni William ang mga bisita at natigilan siya nang makitang dumating si Dai. Hindi maitago ang kanyang pananabik habang isinasama niya ito sa loob para makilala ang lahat. Kalaunan ay dumating si Johnny sa sayawan kasama si Prudence at ang kanilang mga kaibigan. Si Alice Easter at ang kanyang ina ay halatang naiirita at nagpupuyos sa galit na ang mga taong itinuturing nilang mga karaniwang tao ay dumadalo sa isang marangal na pagdiriwang. Sa gitna ng karamihan, biglang nakita ni Johnny ang kanyang ina. Nagulat siya, hindi niya akalain na naroon pala siya. Niyakap siya ni Dai at ipinaliwanag na pinadalhan siya ni William ng tiket sa eroplano kanina at personal siyang inimbitahan sa sayawan. Humakbang paarap si William upang magsalita sa mga panauhin, at ikinwento ang lahat ng bagay na itinatago niya sa loob ng maraming taon. Ikinwento niya kung paano nagbago ang buhay niya sa loob lamang ng isang linggo dahil sa kanyang anak, kung gaano kabilis bumalik ang mga lumang alaala, at kung paano niya sa wakas ay handa nang bawiin ang mga bahagi ng kanyang sarili na kanyang ibinaon. Pagkatapos ay opisyal niyang inanunsyo na si Johnny ang magiging tagapagmana niya. Tumalon si Alice Easter para tumutol, iginiit na si Johnny ay hindi lihai timo. Ang karunungan ay nakikialam at nagbubunyag ng katotohanan. Peke ang lagda ni William sa mga papeles ng pagpapatala, isang bagay na mapapatunayan sa pamamagitan ng paghahambing nito sa kanyang tunay na sulat kamay. Kaliwete si William, na nagbibigay sa kanya ng kakaibang lagda na napakahirap kopyahin ni Newman. Nabigla, sinubukan ni Alice Easter na makipagtalo, ngunit agad siyang inutusan ni William na umalis. Ilang sandali pa, naglakad si Johnny papunta sa harap at niyakap ng mahigpit ang kanyang ama. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang sarili niyang mga plano, at inanunsyo na gusto niyang magtayo ng isang kumpanya ng juice sa tulong ng mga magsasaka na naninirahan sa estate sa loob ng maraming henerasyon. Nagtapos ang pelikula sa pag-imbita ni Johnny kay Prudence na sumayaw. Sumasali ang mga bisita sa kanilang paligid. Pinupuno ang silid ng isang pagdiriwang.
Pagkatapos ng sayawan, dinala ni Johnny si Prudence sa hardin kung saan niya ipinagtapat ang kanyang pag-ibig. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.